Ito yung tungkol sa pagsisubmit ng talampas ng Pilipinas chart sa International Seabed Authority. Abay, naging matagumpay daw po ayon kay Senador Francis Tolentino. Nakakatulong ba ito doon sa ating pagkilala sa West Philippine Sea sa buong mundo? Oo naman. Ayun, Oo. Kasi magiging klaro ha? Ayun. Pagka na-recognize. Mahalaga po daw ito sa layunin ng bansa na i-consolidate ang suporta ng global community sa karapatan ng natin sa ilalim ng UNCLOS. At kaugnay niyan, Jen, mga kababayan, Ay, tama-tama. kausap po natin ngayong umaga si Senador Francis Tolentino. Senador, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga ng Lunes sa ating mga kababayan at sa inyong mga tiga-subaybay. Ito po si Senator Tolentino. Long time no see, long time no hear. Oo nga po. Kamusta po pag-ikot niya? Parang hindi nagbabago kutis yung santol, ha? Ay, oh, hindi lang ako nagpapahalata. Ganun ba? Ako na, kung maikukwento ko lang nung isang araw, 2 oras na tayong tulog ko na narating ko po ang Cebu, umaga, hapon po Pasay, Metro Manila at ilang oras pakatapos po noon ay Zamboanga del Sur. So naikot ko po ang buong Pilipinas in 22 hours. Wow! Kamusta naman po ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa inyo, Okay santol? naman po, okay naman po. At naisingit ko pa nga ho yung isang PBA game. Nakapanood pa ho ako. Akala ko mabilis matatapos. At para nakapunta na ako sa ibang swing, yung pala nag-overtime pa yung basketball. Nagdagan pa ng 5 minutes. So, okay naman po ang pagtanggap ng ating mga kababayan. Anyway, nabanggit natin, Nelson, ano? Oo. Ikaw na nga bahala doon sa talampas ng Pilipinas. Ay, yung talampas ng Pilipinas chart. Ano po Opo. ba ito, Sentol? Ay, ganito po yan. Yung sinasabi ko pong tinatawag ngayon Tolentino Law, yung Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Law, sinubmit na po ng DFA sa United Nations. Kasi ang nakatutok po tayo doon lamang sa West Philippine Sea, doon sa western portion. Ayan, sa kaliwa po. Ito po, sa kaliwa. Yes. Yung sa kanan po, yung Benham Rice. Yes. Yung Benham Rice, pinalitan na natin ng pangalan, Talampas ng Pilipinas. Ayun. Sa atin pong mga batas, pati sa international law, yung pong ating pag-aari ay hanggang doon sa exclusive economic zone. Pero itong talampas ng Pilipinas, ay meron tayong claim na beyond exclusive economic zone, ito na po yung seabed, yung ilalim ng dagat. Ngayon, ang kahalagahan po nito, yung pag-submit natin, ay pag naaprubahan po ito ng United Nations, ng International Seabed Authority, ay magkakaroon tayo ng karapatan na mag-explore. Ano po ang laman ng ilalim? Manganese nodules, methane gas, natural gas, at potentially napakaraming deposito ng langis doon po sa talampas ng Pilipinas. So ibig sabihin, pag na-explore po natin yan, na positive po na meron yan na mga ganong resources, lalong-lalo na ang methane na nagpo-produce ng natural gas, kapareho po nung sa Malampaya. Ang ibig sabihin po niya, pwede tayong makipag-joint venture sa mga ilang malalaking petroleum corporation para po ma-explore yan at mababa po potentially ang presyo ng kuryente at gasolina sa Pilipinas. Ganyan po ka-importante yan. Hindi lamang po ito pagsasubmit ng mapa kung saan yung ating boundary, kung hindi potentially yung exploration. So malaki, kaya tuwan-tuwa po ako nung nakita ko yung larawan na sinubmit na sa United Nations. Hindi lang po masyadong nabalita at hindi pa ramdam kung ano po yung impact nito. Ang ibig sabihin, naunahan natin yung isang bansa na nag-aangkin yan dahil po doon sa ating Philippine Maritime Zones Law. Ayun. So meron pa palang kompetensya tayo dyan, Sentol? Meron po yung isang bansa na napunta sa West Philippine Sea, ganun din ang ginagawa dyan sa Benham Rice, sa sa Benham talampas ng Rice. Pilipinas. Padaan-daan na rin sila dyan. Nagsa-sightseeing na sila. Kaya mahalaga po itong nagawa natin dahil talagang atin po yan. At ito po ay hindi lamang doon sa 200 nautical miles na exclusive economic zone, but beyond. Ito po yung ilalim na ng dagat, yung seabed. Na alam niyo po, hindi ko ma-discuss yung mga laman nito. Talagang magugulat ka, Jen, ka Nelson, at talagang kakaiba. May nickel. May nickel sa ilalim, kaya mayaman po ang Pilipinas. Kaya itong nagawa natin, itong Tolentino Law, ay nagpapatunay na hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Pag nakuha po natin niya, kahit ano pong debate-bate ngayon sa politika, napakayaman ng Pilipinas at makikinabang po ay yung susunod na saling lahi kung hindi man tayo. Kasi kailangan natin ng
exploration po dyan. Ayun. Alam mo, Nelson, tsaka Sentol, minsan ito po kasi, mga ganitong issue, hindi agad na-appreciate ng tao, no? Lalo Hindi yung eh. mga butante, eh. Di ba? Hindi po. Hindi po. Pero sila po makikinabang dyan. Pag nagmura po ang kuryente at gasolina, sana maalala nila tayo. Pero Oo nga tapos po. na po ang eleksyon noon bago tayo maalala. Pero dapat ngayon pa lamang maunawaan ng tao na kayo ang talagang nag-initiate, nag-spearhead nito, Sentol. Opo, pati yung pagpapangalan na Talampas. Aha. Si Senator Tolentino po ang nagbinyag nung Talampas ng Pilipinas na pangalan. Aha. Pero doon sa isang punto, yung pag-usumite ng mapa, ito ba yung makatutulong din para lalo nang kilalanin ng daigdig yung West Philippine Sea, Santol? Ay, magkasama po yun. Ayun. Kasi yung mapa Opo. po ng Talampas ng Pilipinas Opo. ay bunga po ng Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Law. Opo. So yung ating Philippine Maritime Zones Law ay nagbunga ng iba't ibang produkto. Hindi lamang yung mapa ng ating teritoryo, kung hindi mapa ng ating entitlements, ng ating ari-arian na pwede nating i-explore. So sama-sama na po lahat yan. Opo. Hindi mo pwedeng i-recognize yung kanang bahagi nang hindi mo nire-recognize yung kalimang bahagi. Dahil ang pinagmulan po niyan, ang source niyan ay isa, yung legal document, yung Republic Act 12064. Itong legal documents ito at Nelson, kikilalanin ng buong mundo ang future ng Pilipinas, Santol, ang makikinabang nito. Di ho ba? Napakaganda Palagay ko, ho. abutin pa natin ito sa Talampas, lalong-lalo na pag ganun ba? nagsimula yung exploration. Kasi Opo. alam naman natin, paubos na yung resources doon sa Malampaya. Opo, depleted hanggang 2027, 2028. Ito na yung kasunod. Ito na yung magbibigay ng kuryente sa atin. Hindi, sa buong Pilipinas. Magpapababa ng presyo ng kuryente. Nako. So, ano po ito? Ano ho mga hakbang na ginagawa natin bukod sa aming pakikipagpanayam para ito'y ma-appreciate ng tao at kayo po ang nag-initiate nito, Santol? Ay dapat maipaliwanag ng husto, dapat maipaliwanag ng Department of Foreign Affairs kung ano ang implication to. Hindi nga masyado nabalita. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo na napapag-usapan ito dahil napakabilis. November 8 lang po natin ito napirmahan ni Presidente Marcos. Ngayon ay Marso, Abril pa lang ay na-submit na natin sa United Nations. Kaya salamat din sa NAMRIA, salamat sa DFA. Malaking hakbang po ito. At ako po talagang tuwan-tuwa po ako nung isang araw nung nabalitaan ko to na nasubmit na. Kaya sabi ko, nakatulong na tayo sa bansang Pilipinas. Opo, tama. Pagbobotohan po ba ito ng mga miyembro? Hindi na po, scientific ano na lang po yan. Validation, kung tama yung mga, anong tawag dito, muhon. Kung tama yung mga, yung meets and bounds. So yun na lang po yan. Dahil na-recognize na yung Benham Rice sa atin yun, palagay ko automatic na po ito. Automatic na po ito. So ano po ang magiging trato doon sa isang bansang claimant? Ay wala na po sila kasi ang ginawa nila noong hindi pa natin nagagawa yung talampas yung Maritime Zones Law, ay merong 4 na underwater features na pinangalanan nila. Okay. Ng Chinese name na mali naman. So mapapalitan na natin yung pangalan na yon. Gusto ko nga lahat ng pangalan ng bayani ng Pilipinas ipangalan doon. Ayun, oo nga, no, para lalong talagang maging identified na yun ay pag-aari ng kasi Pilipinas. may mga underwater features, Opo. yung mga nasa ilalim, may mga kasi nga yung kinukwento ko sa inyo noon, pangat ng pangat itong Philippine Rice. Opo. Pangat ng pangat hanggat maging isang isla siya kasi laki ng Luzon. Ang kagandahan yata, Sentol, dyan sa Talampas ng Pilipinas ay walang pinakamalapit na isla, no? Kundi yung atin na lang mismo. Tama po ba? Opo, Aurora, Oo. Catanduanes, hanggang Isabela po yan. Yun. Yung po ang kadikit na yan. Wala na pong iba. Kaya talaga atin po yan. Huwag ipaglaban po natin yan. Kung pahihintulutan pang mahaba yung buhay ko, hindi ko po titigilan yan. Opo. Sana yung gusto ko maabot yung sabi yung pag-angat ng Talampas na yon, isang napakalaking lupa. Sinlaki ng Luzon pala, Nelson eh. Malaki pa yata sa Luzon. In 90 years. Kaya 90 kung tayo years. po abutin pa ng 90 years, interviewin niyo po ako ng 90 years. After 90, doon na po tayo on-site. Opo. Doon na tayo sa actual. Naku, pwede ba tayo magpa-reserve na ng lupa ron Benham para Rice. magkaroon na tayo ng property pala sa area na yun, ano? Ay, naku. Ay, kausapin na ho natin ng NAMRIA. Pero ako talagang tuwan-tuwa dahil hindi ko akalain na maabot natin itong yugto na ito
na nakarating sa United Nations na. Opo. Sen, ayaw kong magdagdag ng ibang issue kasi gusto kong mag-concentrate dito at ito po sana ang maiwan sa ating mga taga-subaybay. Ano po? Anyway, baka meron kayo iba pang mensahe sa ating mga kababayan. Salamat po. Yun lamang po. At sana po maunawaan natin na yung ginagawa natin sa Senado ay seryosong gawain. Hindi lamang para sa pansarili. Opo. Hindi po ito pansarili. Ito po para sa kinabukasan ng Pilipinas. Bahagi nga ito. Itong talampas ng Pilipinas, itong Benham Rice na naisubmit na natin sa United Nations para po sa kinabukasan ng ating bansa. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Sana mapag-usapan pa ito dahil Opo. game changer po ito eh. Tama, Ito tama po ang po. game changer sa renewable energy, game changer sa pangangailangan ng Pilipinas, game changer po sa yugto ng ating kasaysayan na meron pa tayong dapat asahan na hindi po lugmok ang ating bansa. Ang ating bansa po ay mayaman. Basta lamang po tayo ay magtulungan. Opo. Sen, salamat po ng marami at magandang Maraming umaga po salamat sa inyo. po. Magandang Ingat po umaga kayo. po. Mabuhay po kayo.